napakababa po ng presyo ng palay. Nasa 14 na lang po. 13, 14. Wala namang masama kung mag-import ng bigas. Pero dapat yung moderate lang na hindi maapektuhan yung mga magsasaka. So dapat ang programa, dapat kung sino ang bibili ng produkto namin. Kasi napaglalaroan kami ng mga negosyante. Dapat gobyerno ang bumili para ilagay sa tamang presyo. Daunan, wala nang magsasaka. Kasi walang kita. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Kung niyo po napapansin, dito po tayo sa sakahan actually. Yan, dito tayo. Bali, ang topic natin sa ngayon ay patungkol dito sa buhay magsasaka. Pupuntahan ho natin yung pinapasaka natin dito. Bali gaya ng dati, kung inyong natatandaan, 3 batches po yan. So pupuntahan po natin isa-isa para magkaroon tayo ng update. Ilang araw na nga ba? Kumusta na? Kailan mag-aanihan? Pero bago po yun, paalala mo na si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, suportahan po natin. Pwede po natin i-follow, pwede pong i-like. So maraming salamat po. At siyempre po sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab, suportahan din po natin. At saka yung ating mga kasamahan po sa Team Kalingap. So maraming salamat po sa inyong lahat. Para makapunta po uli sa ating sakahan, kailangan po nating tumawid dito po sa may ilog. Tapos sasakay tayo dyan sa may bangka na hinihila. Yan po ang paraan para makatawid ka agad. Para hindi na po tayo gumamit ng bangkang demotor. So ayan. So madali lang naman kapag sanay na, hindi problema yan. Madali lang para makatawid sa kabilang ilog. So ayan po, tuloy na po tayo. Bali, sa ngayon, ano muna tayo? Dito muna tayo sa buhay magsasaka. Bali, malapit na po tayo dun sa batch 1. Bali, ang binabaybay po natin ay tabing ilog. Ilog po dito. So malapit na tayo. Bagamat itong dinadaanan natin, part ito nung batch 2, pero mamaya na lang pagbalik natin, i-highlight ito. Doon mo tayo sa pinakadulo kasi mas malaki na yon, mga 1.5 buwan na yon eh. So doon po tayo mag-umpisa. Yan, dito sa may ilog. So ayun, natatanaw nyo po doon po tayo pupunta. So ayun, dito na po tayo. Ito po yung pinakakanto nung batch 1 natin. Hanggang doon sa dulo. Ayan. Banda roon. Doon po yan sa dulo na yan. Ngayon, baybayin muna natin yung gilid sa bandang ilog. Ito po. Para puntahan muna natin yung solar pump natin. Kung inyong matatandaan, bali, nagpakabit tayo ng solar pump. Kaso nga lang po, nabagyuhan niya yan nung nakaraang pagbaha. At may 2 panel dyan na nag-crack. Pero gumana pa naman. Yan. So ito po, bali, 1.5 buwan na po ito. Itong batch 1, bali more or less nasa 5 hektarya po ito. So kasama po natin yung katiwala natin dito or taga-bantay full time. Nandun na, una na doon. So kung mapapansin natin, mukhang okay naman yung tubo niya. Ayan, medyo green na green. Dark green ang kulay. So mukhang tumalab naman na yung yung abono siguro. So ito po yung solar pump natin. Ito, nakita nyo to sa nung nakaraan. So ngayon wala pang tubig kasi wala pang init. Maaga pa po, alas 6 pa lang po ng umaga. Inagahan ho natin. Ito po yung pump natin. Ayan, yung pump natin. Sumisip-sip dito sa baba. Ayan, so nung binagyo po ito, inabot po ng tubig yan, nababad po yun ng tubig. At nung bumaba yung tubig, nalaglag po yung ilan dyan. Kaya sa susunod, tuwing may bagyo, ibababa na po natin kasi magaan lang naman. So kumbaga, lesson learned, Yan po yung panel natin. Bali, 6 na panel to sa pagkakaalam ko. Tama, 6. Ayan, 3 kilowatt power pump po yan. So ito po, mula doon, puntahan natin mamaya yun doon sa banda roon. So part po ito ng batch 1. Ayan. So ang ganda po ng sinag ng araw. Masarap magbilad pag ganyan pa lang kasi hindi pa mainit. So hanggang doon po yan sa dulo. So tingnan natin kung mapupuntahan natin yung dulo na yan. Malapit sa batch 3.
Ayan, mukhang tumunog po. Tumunog po itong pump natin. Tingnan natin kung aandar. Narinig niyo po yung ingay? Kasi may konti na kasing sinag ng araw eh. Yun. May konti na, pero napakakunti pa. Pero mukhang nakapag-produce na ng power. Ang tanong lang dyan kung kaya nang itulak ang tubig. Mukhang hindi pa kaya. Tumunog lang siya, no? Mamaya ng konti siguro balikan natin. So, punta natin sa kabilang side. So, ito po yung irrigation natin. Nakita nyo na po ito sa ibang mga vlog ko. Patungkol po dito. Yan, dalawa yan, saka yung isa nandun naman. Yun, wala nang kamalig yun. Ito ang meron para yung tao dito nagpapahinga. Kapag mainit na, kakain, dito muna siya. So, ayan ano. So, hanggang dyan yan, puntahan natin yung pinaka-boundary siguro. Yung mga kasama ko nandun na sa gitna ng sakahan. Lumayo, takot sa camera kasi yung mga kasamahan natin. Nandun na sila. Ayun, sundan ko lang sila mamaya. Ayun, ang layo na nila. Ayun. Dito tayo sa dulo muna. Ito po, maganda po yung tubo. Oh. Kitang-kita nyo? Ang ganda ng tubo. Sana hindi dumami yung damo dyan. Bali, 1.5 month. So, more or less po, isa't kalahating buwan pa, aanihin na natin ito. Kaso nga lang po, ang problema po natin sa ngayon, napakababa po ng presyo ng palay. Nasa 14 na lang po. 13-14. So, yung presyo na yan, ano po yan, parang, yan na lang po yung kapital. Kaya kung sakasakaling hindi po yan magbago hanggang anihan, wala ho tayong kikitain. Ayan. So, ito po yung pinaka-boundary. Ayan, mula dito hanggang doon. So, tapos hanggang doon naman sa pinanggalingan natin kanina. Bali sa ngayon po, dalawa ang inassign natin dito. Yung isa, nandoon sa batch 2. Kasi mas malawak ng konti yan kaysa dito. 6 na hektarya yun eh. Tapos yung katiwala dito, siya ang nagbabantay doon din sa batch 3. Another 3 hectares. So, puntahan po natin. Siguro, baybayin ko na itong ano nito. Kung nasaan yung mga kasamahan ko. Tapos, diretso na tayo doon sa batch 3 muna. Ano po? Yan, tabing ilog tayo. Teka, tuloy muna tayo ng konti dito. Huwag lang madudulas kasi basa kasi umulan kasi kahapon. Umulan kahapon kaya medyo basa po yung dinadaanan ko. Basa po eh, basa kaya madulas yung pako. Pag tinanggal mo yung tsinelas mo, baka matinik tayo. Ayan, so, doon tayo pupunta. Balik tayo muna sa may bandang pump. Tapos diretso na tayo doon sa pinakadulo. So, hindi pa po umaandar, no? Hindi pa kaya ng init. Dahil makulimlim pa po. Maaga eh, mga 6:15 pa lang po yata. Ayan, so punta ko na po yung mga kasamahan ko. Bandang gitna tayo ng batch 1 lang lalakad para mapuntahan yung bandang dulo. Ayan. So gaya ng sinabi ko po kanina, ang presyo po ng palay ay napakababa. Umabot po yan dati ng 25, 24 na kung saan ho. Yan na po ang ano, nagkakaroon ng magandang kita ang mga magsasaka. Pero sa presyo po na 14, 13, halos lugi na yan o kaya tabla mga bayan po natin. Dahil yung presyo po ng abono, mga medisina, hindi naman ho bumababa. Yan ang problema sa atin. Okay lang sana na bumaba po yung presyo ng palay para bumaba yung presyo ng bigas. Dapat ibaba po yung lahat ng expenses po yung ginagamit sa pagsasaka. Kagaya po ng mga pataba, mga insecticide, lahat po ng kailangan dito. Dapat bumaba rin ang presyo para medyo hindi naman mahirapan yung mga magsasaka. Kaya sa ganito pong sitwasyon, ang mangyayari dito, tatama rin ang magsasaka. Halimbawa ako, nalugi halimbawa, kaya tumabla lang. Hindi ko na uli ito tataniman muna hanggat hindi tumataas yung presyo. So ang maapektuhan po niyan ay yung mga magsasaka natin. Wala silang kamukha nung bantay natin na dalawa na binibigyan po natin ng 10% ng ani. So wala ho silang pangkabuhayan lalabas. Maghahanap sila ng ibang hanap buhay. So ang mangyayari po yan, kalaunan, wala nang magsasaka. Kasi walang kita. Diba po? So yan po sana ang dapat suportahan po ng gobyerno. Dapat maintindihan nila. Wala namang masama kung mag-import ng bigas. Pero dapat yung moderate lang na hindi maapektuhan yung mga magsasaka. Kasi tingin ko po, kayang-kaya naman dito sa atin yung demand sa buong Pilipinas. Ang lawak ho ng sakahan dito sa atin at saka yun po ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino. So bakit hindi yun ang tulungan ng gobyerno? Para ilagay sa tama. Di ba, kabayan natin? So depende po yan dito sa ating administrasyon o kaya doon sa iba na sakasakaling papalit. Dahil eleksyon na po next week. A few moments later. So dito medyo may konting damo. Pero hindi naman masyado. Dito sa dinadaanan natin. Pero hindi naman siya yung tipong tatalunin na yung palay.
Kasi pag makapal naman kasi yung damo, yung sustansya ho na dapat para sa palay, kinakain na nung damo. So kaya tinatanggal yan, kamukha nito. Ito may mga tinanggal na nakalagay sa pilapil na yan. Tinanggal na po yung ilang damo. Mga pansirang damo. Ayan po, so dito na tayo sa malapit sa dulo ng batch 1. So ayan po. Dito tayo sa malapit sa dulo, hanggang doon ano. Doon sa may kamalig na yon, hanggang doon yan, yung pinakadulo. Pero hindi natin pupuntahan, magsushortcut na tayo dito. Kasi nandito naman yung batch 3. Puntahan na po muna natin, ano? So ayun, dito na tayo sa bandang dulo, malapit na tayo sa batch 3. Pero itong ano po, dulo na tayo ng ano, batch 1. Yan yung kamalig na pinakita ko kanina. Ayan. So dito na tayo sa bandang dulo. Kaya dito na tayo pupunta sa may batch 3. So ito yung batch 3 natin. Mula dito. Ito ang palatandaan. Kasi may irrigation tayo dito. Yan, kumukuha yan sa ilalim ng lupa, ng tubig. Kasi malayo na yung pinanggalingan natin kanina. So mahirapan na makarating yung tubig dito. So ito naman yung batch 3 natin. So makita natin yung tubo na magkakasintaas. Yan yung batch 3. Mula dyan hanggang doon sa dulo. Hanggang doon. So ayan, ito po yung pinaka left side. Banda dyan. So hanggang doon din yan. Yan, so yung para-pareho ng tubo. Yung may parang may damo, yun naman ang boundary nun. Ayan, yung may parang damo na yan. Hanggang dyan yan. Yung kabila niyan, iba naman may-ari nun. Ayan, pero dito sa banda rito, sa bandang isang side, yung dulo niyan, yan na yung start naman nung batch 2 natin. So mamaya pupunta natin yung batch 2 na yan. Sa ngayon, dito tayo sa batch 3. Mula dyan hanggang dulo. So puntahan natin yung bandang dulo. Ang tubo niya po, yan, medyo ano pa siya, medyo maliit pa siya. Kasi ano pa lang ito, 2 weeks pa lang ito more or less. Hindi ko nagkakamali, 2 weeks ito. So bali saboy lang po ang ginagawa natin dito. Kasi mas tipid. Hindi pa tayo yung parang talok ang tawag nila. At saka wala pa tayong equipment para doon. Kasi kung mano-mano ho, medyo nahihirapan. Although nag-try na ako makipag-coordinate po sa bandang Pulangi Albay. Pero malaki po ang gagastusin. Dadayo sila dito para magtanim mano-mano. So hindi ko pa po maasikaso. Siguro kung sakasakaling hybrid na po ang isasaka natin o ang itatanim natin, pwede ko nang i-consider po yon. Pero sa ngayon, saboy lang po muna. Direct seeding ang ginagawa natin. Nakasanayan po yan dito. Pati yung tatay ko nung araw, yan din ang ginagawa. So hindi pa tayo nagpapalit. Kumbaga makaluma muna para makatipid-tipid tayo. So ayan ano. So binabaybay pa rin po natin ito. Marami rin pala ito. Ilang pilapil din pala. So malawak din to. Ito po yung area na pinakamababa. Bali last year sa pagkakatanda ko, hindi ako nakaani dito. Ilang beses po inabot ng baha. Kaya ngayon po, pina-insured ko ito. Naka-insured itong portion na to kasi kung sakasakaling magbaha. Ito kasi ang unang inaabot ng tubig kasi mababang level po ito. Pero malawak pa po yan dyan. Dyan, sakahan po lahat yan. Kaso nga lang mababang lugar. Kaya kapag bumabagyo, nagbabaha, kawawa ho yung mga magsasaka dyan sa area na yan. Kaya nga po ang gobyerno natin gumagawa ng paraan yan na yung pang makontrol yung pagbabaha dito sa area na ito. Baka yumaman yung mga magsasaka dito. Kasi anong nangyari dito? Halos tsambahan lang makaani. Madalas na pagkakataon, binabaha. So sayang sayang. Ang lawak nito mga kabayan natin. Ang lawak po niyan. Pero hindi na amin yan. Iba na ang mga may-ari po niyan. Yung sa amin dito, konti lang. Pero kung mapapansin natin, ang lawak hanggang doon yan. Tapos ano na yan, papunta na ng Baaw. Kasi itong area po na ito, mga kabayan natin, di ba, part tayo ng Bula, bandang Kasugad. Pag doon sa bandang dulo doon, highway na yan, part na po ng Baaw. So itong area na ito, mababaho ito. Kaya yung tubig galing dyan, dito bumabagsak. Kaya kung magagawa ng paraan na yung tubig na natatapon, hindi aapaw sa tubig, maganda, malaking pakinabang. So dapat doon mag-concentrate ang gobyerno kasi ang lawak ho ng sakahan dito sa Bicol. Ito po isang area lang po ito sa Bicol region. Bandang Bula pa lang po ito. Ilang bayan po ang Kamsur. Ang dami po niyan. Sa Bula pa lang po magsawa kayo sa sakahan kung tutuusin. Kaso walang programang maganda ang gobyerno para sa akin sa obserbasyon ko. Kasi kami po ay magsasaka. Wala naman kami masyadong natatanggap na benepisyo. Minsan maabutan ka ng 2 abono. Aanhin mo yun. Di ba? Minsan libreng binhi. 2, 3, 4 na sako. Aanhin mo yun. Di ba? So dapat ang programa, dapat kung sino ang bibili ng produkto namin.
Kasi napaglalaroan kami ng mga negosyante. Dapat gobyerno ang bumili para ilagay sa tamang presyo. Ikwentahin yung abono, fertilizer, tapos yung mga pasweldo sa tao, i-compute kung ano yung katamtamang presyo ng palay, ibigay ng gobyerno. Sila na dapat ang mag-adjust. Kasi naman sa hinahayaan sa mga private company na namimili, nagigiling, nilalaro yung presyo. Biro mo, ang presyo sa ngayon ay 13 na lang, 13 per kilo. Ay dati 20 yan, 25, 26. So kalahati po ang presyo sa ngayon. So nasaan po ang gobyerno? Anong ginagawa nila dito sa lugar namin? Although sa pagkakaalam ko po, bandang Nueva Ecija, Mindoro, ang presyo po ay bagsak din. Kahit saan po bagsak. Kasi may mga page po sa Facebook, may mga grupo ng magsasaka, yan po ang hinaing ngayon. Pati po yung mga negosyante, may mga harvester, bumibigay na po, sinusubasta na po yung gamit nila. Kasi wala na eh. Masyadong mababa po yung presyo ngayon. So yan po, tayo po hindi naman tayo naninira po ng gobyerno. Kaso nga lang, yan po ang obserbasyon natin. Kawawa, pasalamat ako kahit paano may ibang hanap buhay tayo. Hindi lang sa pagsasakang inaasahan natin. Paano yung iba? Dito lang umaasa. Gutom ang abutin po nila. Pero change topic ulit tayo. Ito po yung pinakadulo na sinasakan natin. Yung batch 3 po, ito na yung hangganan. Yan. Yan na yan. Siguro punta natin sa pinaka-boundary mismo. Doon na tayo maglakad. Para papunta sa batch na mamaya, sa gilid tayo dumaan. Yan, sandali dito tayo. Ito yung pinakamababa po. Ito ang unang inaabot po ng baha. Ayan, kapag umulan, ito po ang unang binabaha. So ngayon po maraming tubig dito kasi umulan po kahapon. So yan ang pinaka-boundary. Medyo medyo maliliit pa yung natin tanim. Tapos medyo may mga parang area na wala siyang tanim. Kinain po yan ng kuhol. So kasi mapapansin po natin may mga kuhol po yan. May mga kuhol. Nakita niyo po ba? Yan, may kuhol dyan. So yan po ay gagawa ng paraan pa po ng magsasaka. Tapos tataniman uli itong mga area na kalbong-kalbo. Para sayang naman, para medyo maganda pag tumubo. Ayan. So dito tayo sa bandang dulo po ng batch 3 ng ating sinasaka. Ito naman po ay nabili namin kay Sibulo ho yung may-ari nito itong pinagbilhan namin. Nung araw, actually po ito 3 hektarya. Nung binata pa po ako, yung 1 hektarya dito, bali ako ang bumili. Pero si tatay ang nagmamanis nito, pero nagbigay ko ng pera. Kasi sabi ng tatay ko, magbigay ka ng pera, tapos sa'yo na yung 1 hektarya dito. So yan ang ginawa natin. Tapos yung kapatid ko naman pong bunso, ganun din. Bali, binayaran niya rin po yung isang part nito. Kaya ang may-ari po nito lumalabas. Ako at saka yung kapatid ko, 1 hektarya kami. So yung 1 hektarya naman ho, lumalabas para sa tatay ko yon. Kaya nung namatay po siya, naghati-hati kami doon sa ibang mga pag-aari ni tatay. Yung 1 hektarya po dito, ibinigay naman po namin doon sa isang kapatid ko. Yung sunod sa akin, yung namatay na po. So yung mga pamangkin ko na po ang may-ari nito lalabas. Para naman dito sa area na to, tig-isa kami. Ito naman po yung part na napunta sa kanila. Tapos yung ibang part naman po na doon sa mga dryland, yun naman po ang napunta sa akin. Kasi ako marami na akong sakahan dito sa bandang baba, itong mga ganitong area. So ang napunta sa akin yung mga dryland na minsan nakatiwangwang lang po. Ngayon nga may nakatiwangwang na naman kaming isa. Hindi ko pa masikaso kasi malaki po yung gagastusin sa bakod. Sabi ko next year ko lang ayusin. Kasi baka 500,000 po ang pagpapabakod doon. Wala na tayong pera po. Medyo nasusubo tayo ng gastusan. So next year po, kumbaga hinay-hinay po, hinay-hinay. So yun po ang kwento nito. Kaya itong area na to, hati-hati kaming 3 magkakapatid. Kasi yung iba kasing sakahan namin dito, kamukha ng batch 2. Yan po ay sanla lang naman sa amin. Sanla. Ibig sabihin ho, parang prenda lang. Nagbigay kami ng pera, kami magsasaka. Hanggat hindi nabibalik yung pera, kami muna. So yan po. Pagkapawisan na tayo. Pero sarap sa pakiramdam kasi maaga pa po. Pagkapawisan tayo tapos mamaya mag-shower tayo bago mag-almusal. So bali dito na po tayo sa dito tayo sa pinaka-boundary ng batch 3 at saka batch 2. Yan, doon tayo nanggaling kanina, umikot lang tayo, yung parang palatandaan na yon. Ito yung pinaka-kanal dito, palatandaan din. So ito nakita niyo po dito, mula dito. Yan yung batch 3, sabi kong babang lugar. Hanggang doon, galing tayo doon tapos inikot natin yun tapos dito tayo lumabas. Itong area na to. So balik tayo dito. Tapos itong nasa likod ko naman ngayon, ito. Hanggang doon sa bandang dulo na yon, ito na po yung batch 2. Hanggang doon sa dulo naman yan, doon sa tabing ilog. So doon tayo pupunta ngayon. Hanggang itong boundary na to, pagitan ng batch 3 and 2.
itong pilapil na yan. So, na-imagine nyo po, itong area na to, mga kabayan namin, ano to, 2 or 3 ang may-ari nito na nagsanla sa amin. Itong nakikita nyo dyan. Ano ba? So, yung isa ho, yung sinasabi ko na, yung kalahati ng sinanla nila, 1.5 hectares, sila na po lumalabas ngayon ang nagsasaka dyan. Pero yung katiwala ko muna ang nag-aasikaso. Tapos kapag yung sa pinansyal, isinasabay ko sa sakahan natin. Binabayaran na lang nila ako para mas madali na po. Ito yung pinaka-boundary sa dulo. So dyan na tayo pupunta. Hanggang doon po yan, hanggang sa dulo. Dito po sa bandang end part nakita natin maraming kalbong kasi yung tubig po dito bumabagsak. Kaya yung kuhol ho, kung dito laging may tubig, dito yung maraming kuhol. So yan po, dito tayo, bandang gitna tayo dadaan. Pero dito ho, ano na ito? Bats tuna po ito. Ito pang pinakamalawak. Kasi mahigit 6 na hektarya po ito. Magkabilaan po yun hanggang doon. Sa pupuntahan natin sa malapit sa ilog. So nakikisama po yung panahon. Nakita natin. Yung araw ayaw pong sumikat. Maraming ulap. So nakikisama po sa atin. Tapos kahapon po umulan. Kaya itong pilapil ay madulas. Kaya minsan po gumagalaw yung camera, ibig sabihin nadudulas-dulas po tayo noon. Ayan, so balik na tayo doon sa pinanggalingan natin. So ayan po, malapit na tayo sa tabing ilog. Ayan, yung may kawayan na yan, tabing ilog na po yan. So dito na tayo sa Bali, ang dinadaanan natin, yung pinakakanal. Itong nasa left side, ibang may-ari niyan, ibang nagsanla. Tapos yung kaming kanan, ito po yung 3 hektarya din po na iba rin po nagsanla. Although mga magkakapatid po sila. So itong area na ito yung 3 hektarya na hinati namin sa 1.5. Kaya ibinigay po muna sa may-ari mismo yung 1.5 kasi yung ibinigay na pera sa amin, good for kalahati pa lang nung isinanla nila. So kapag po sa susunod, may makukumpleto na yan, itong area na to ang mababawas sa sinasaka ko. Ayan, bali 3 hectares po yan. Yan po ang mababawas. Kaya kung yung dating 14, kung sakasakali pong makuha na nila ito, di 11. Pero hanggat hindi pa nakukuha po, pa rin tayo, 12.5 pa rin sa atin sa ngayon. Nandiyan na po yung isang katiwala natin. Nagdadamo-damo na po siya. Ayan o. Mga pinsan ko rin po yung mga katiwala natin dito. Ayan. So, maganda po ang tubo ng palaybok, no? Mapapansin nyo, maganda ang tubo. Talagang green na green siya. Yung ibang area lang na may konting kalbo, lang yun, ibig sabihin na lang po yan ang kuhol. Pero sa pinakamalawak na area, maganda ang tubo. So ayan po, dito na tayo sa pinakadulo na. Tabing tabing ilog na po. Ayan. Ito, pakita ko sa uli yung pinanggalingan natin. So dyan tayo nanggaling muna kanina. Sa Bats 2, Ay, hindi ko yata na ipakita sa video ito. So tabing ilog tayo, tabing ilog. Yung pinanggalingan natin kanina, nandiyan tayo nanggaling. Yung Bats 1, bandang dulo doon. Yung Bats 1. Tapos nagpunta tayo doon sa Bats 3, doon sa pinakadulo naman doon. Diba? Doon sa area na yun. Layo. Tapos dito sa Bats 2, ito na yun. Dito tayo nagtapos. Hanggang dyan naman yan. Doon naman tayo pupunta. Po? So ilang muna siguro ang ating episode sa ngayon. Update po dito sa sinasaka natin. Bali yung Bats 1, 45 days na. Ito namang Bats 2, mga magwa 1 month. Yung Bats 3, more or less mga 2 weeks. So sunod-sunod na po yan. Mauna po yung Bats 1 doon sa may, may solar pump tayo. Yan po ang mauna. Siguro, mga 1.5 month, mag-aanihan na tayo. So bandang na yan. June na siguro, kasi April ngayon. May pala ngayon. June. June na po yan, mga mid of June siguro yan. Sana hindi pa po masyadong maulan yan. At lalo na po, wag sanang babagyo ng malakas. Para naman hindi abutan ng tubig. Po? So yun lang po muna siguro ang ating mai-share sa inyo. Konting kwento ni Kuya July dito po sa sinasaka po natin dito. So ngayon po buhay magsasaka muna tayo. Pansamantala magpapaalam muna si Kuya July. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga sumusubaybay po sa atin. Kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. Para doon naman po sa mga ang buhay po ay sa pagsasaka. So yun po, nagpapawisan na po tayo mga kabayan natin. Yun lang po muna siguro. Maraming salamat po sa inyo. At kita-kita po tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sama pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Ayan. Bye-bye. Bye-bye.